1641, kilala mo yung lalaking yun kanina? Tanong ni Lance. Alam mo. Paano mo siya nakilala, sino siya? Miyembro siya ng Yun Family of the Forces, na tinatawag na Trevor. Maganda ang pakikitungo niya sa isang young master ng pamilya ko at madalas pumunta sa Lo family ko para maglaro. Natatakot akong sabihin niya sa pamilya Lo ang tungkol sa akin kapag bumalik siya sa oras na ito, batang ministro. Alin kaya ano? Minister young master, kahit na ang pamilya Lo ay walang pakialam kung mabubuhay ako o mamatay, ngunit kung alam nila na nagtatrabaho ako para sa iyo bilang isang kasambahay, tiyak na mararamdaman nila na pinahiya ko ang pamilya Lo, pagkatapos ay nanalo sila. Hindi ko kayang baliwalain. Kung ganoon ano? At pagkatapos ay tiyak na darating ang aking pamilyang Lo na hahanapin ako at ibabalik ako, o patayin ka. Hahaha. Tumawa si Lance. Young minister, seryoso ako. Huwag kang mag-alala, Lucy, kahit anong Lo family o Yun family, wala akong nakikita sa kanila. Kailangan mong maniwala kay Ben Shao, ang antas na ito ay hindi karapat-dapat na maging kaaway ni Ben Shao. Nako, gamaan na ang loob ko. Bagamat sinabi ito ni Lance, ang kanyang puso ay hindi kasing kabuluhan ng kanyang bibig. Sa katunayan, si Lance ay galit na galit, ngunit isasaalang-alang din niya ang ilan sa mga kahihinatnan, kung ano ang kinakailangan upang maiwasan ang hindi kailangan, o mga kaaway na hindi pa niya kayang harapin. Halimbawa, ngayon lang, kung si Lance ay talagang walang malasakit at direktang tinapakan si Trevor, saan niya ito hahayaang mabuhay, kung saan ang pagbibigay ng mukha kay Rosen, ito ay isang dahilan lamang. Sa huli, si Lance pa rin. Na hindi gustong magkaroon ng walang katapusang awayan sa pamilya ng Forces sa ngayon. Siyempre, kung gusto ng kabilang partido na magkaroon ng walang hanggang awayan kay Lance, huwag mong sisihin si Lance, kahit na hindi nagawang kalabanan ni Lance ang pamilyang Forces sa ngayon, sa kanyang puso, hindi ginawa ni Lance. Ituring sila bilang isang kalaban. Dahil si Lance ang may pinakamalaking tulong, ang Nine the Wisp Demon Immortal Chi, kung si Lance ay bibigyan ng oras, maaari niyang year-okan ang mundo ng mga espiritu. Lolo, lumabas ka dali. Tinulungan ni Rosen si Trevor na bumalik sa isang mountain nest, ang mountain nest na ito ay kung saan nakatira si Rosen at ang kanyang lolo. Mountain nest, ang mountain nest na ito ay kung saan nakatira si Rosen at ang kanyang lolo. Anong problema? Ang lolo ni Rosen ay abala sa paglabas, nakita ko lang na si Trevor, na kanina lang nabubuhay at sumipa, ngayon ay may isang paa na lang, ang isa pang paa ay dinadala sa sarili niyang mga balikat. Ito. Halos hindi makapaniwala ang lolo ni Rosen. Lolo, bilasan mo at tulungan mo si Kuya Trevor na buhatin ang kanyang binti. Rosen, anong nangyayari dito? Lolo, matutulungan mo muna si Kuya Trevor na buhatin ang kanyang binti. Okay. Hindi nagtagal, ang binti ni Trevor ay konektado. Ngayon ay masasabi mo na sa akin kung sino ang pumutol sa binti ni Trevor, tiyak na hindi ko siya basta-basta pakakawalan. Sa lakas ni Trevor, ang taong maaaring putulin ang kanyang binti ay dapat nasa antas ng isang elder ng Flying Cloud Sect. Isang elder ng Flying Cloud Sect, ang pang-aapi sa maliit na may malaki ay talagang kabalbalan. Galit na galit si Magnus, kapag nalaman ito ng lolo ni Trevor, hindi niya ito maipaliwanag, kaya ang elder na pumutol sa binti ni Trevor. Siguradong hindi niya bibitawan. Gayunpaman, napahiya si Rosen sa sandaling ito dahil ang taong pumutol sa binti ni Trevor ay hindi naman binubuli ang maliit sa malaki, ngunit ang maliit na may malaki, at hindi niya alam kung paano magsalita sa ngayon. You guys, tell me, sinong elder ang gumawa ng move? O, sinong Vice Patriarch? Nagsalita si Magnus. Siya, Lolo. Ang taong pumutol sa binti ni Brother Trevor ay hindi isang elder o vice sovereign ng Flying Cloud Sect. Kung gayon sino iyon? Ito ay ang Flying Cloud Sect ay makatarungan. Ang disipulong pumasok sa inner circle, ang pangalan niya ay Lance, kasing edad ko siya. What? How is that possible? Nagulat si Magnus.
Sa sandaling ito, nagngangalit lang si Trevor, na si Lance ay mas bata pa sa kanya, naaabala siyang magsabi ng anuman maliban sa tahimik na pagngangalit ng kanyang mga ngipin at palihim na pagngangalit. Lolo, na si Lance, sa 13 taong gulang, ay umabot na sa ikatlong yugto ng pag-iilaw ng puso. Heavens, ito ang One Heavy Sea, paano magkakaroon ng ganoong henyo? Sa 13 taong gulang, umabot sa ikatlong yugto ng pag-iilaw ng puso, kahit na sa 4 na dagat, isa na itong top 10 ranggo na henyo. Napuno si Magnus ng hindi paniniwala. Lolo, huwag na natin siyang pag-usapan, hindi masaya si Kuya Trevor. Nilinggan ni Magnus ang kanyang ulo upang tingnan, at sigurado, si Trevor ay labis na hindi nasisiyahan. Napabuntong hininga si Magnus at sinabi sa kanyang puso, Trevor, dahil binugbog ka ng isang mas bata sa iyo, wala akong magagawa para tulungan ka, kung patayin ka ng kabilang partido, maaari pa rin akong maghayganti sa kanya, ngunit ang hindi ka pinatay ng ibang partido, hindi ko siya kayang bugbugin ng walang kahihiyan. Tinapik ni Magnus ang balikat ni Trevor at sinabing, Trevor, nakakonekta lang ang paa mo, magpahinga ka muna ng mabuti, huwag kang bumangon at gumalaw sa susunod na mga araw, para hindi mag-iwan ng gulo. Pupunta ako tingnan mo ngayon si Lance. Abalang sinabi ni Trevor, Lolo Magnus, maghihiganti ka ba para sa akin? Lolo Magnus, pagkatapos mong hanapin si Lance, pwede bang huwag mo na siyang patayin at kalagkarin siya dito para mapatay ko siya? Sinabi ni Magnus sa kanyang puso, Trevor, bakit ito ang pinakamahusay na magagawa mo? Hindi sinagot ni Magnus si Trevor, kay siya, Rosan, dalhin mo ako para hanapin si Lance. Oh! Kinuha ni Rosan ang kanyang lolo at dumiretso sa Light Cloud Alliance ni Lance. Sa daan. Si Rosan ay abala, Lolo, papatayin mo ba si Lance? Rosan, sa tingin mo ba hindi siya dapat pumatay? Lolo, ang Lance na iyon ay mayabang at hindi makatwiran, ngunit ang lahat ng langit ay may magagandang katangian, at gusto niyang patayin si kapatid na Trevor, binigyan niya ako ng mukha at hindi, kaya't iligtas natin siya sa pagkakataong ito. Ano ba? Nakiusap ka pa nga sa kanya, di ba masyadong close kayo ni Trevor, bata pa kayo magkasama kayo. Lolo, kahit nagalit ako para sa kapatid na Trevor nang maputol ang kanyang binti, ngunit, kung tutuusin, ang Lance na iyon ay mas bata kay Trevor, kung kumalat ang bagay na ito, ang mawawala ng mukha ay si Trevor na kapatid sa halip. Sige, hindi papatayin ni Lolo si Lance, hindi naman masyadong nag-iingat si Lolo, tsaka, Trevor si Trevor kung tutuusin, hindi ko apo, hindi siya kasing galing ng iba, pero pupunta pa rin siya sa flying Cloudsec para i-provoke siya, kaya matuturuan siya ng leksyon kahit na natalo siya. Oh, anong ginagawa mo dyan? Si Rosen ay abala sa pagtatanong. Ang Lance na iyon, kasing edad mo, na may mas mataas na kaharian kaysa sa iyo, ang gayong henyo ay lumitaw sa Flying Cloudsec, paanong hindi ko ito may verify? Tama, kung siya ay isang henyo, kung gayon bakit walang nagbabanggit ang Sect Master ng Flying Cloud Sect at Vice Sect Master o ano paman. Hindi ko alam ang tungkol doon, na si Lance ay bago sa Inner Gate, sa tingin ko ay wala pang nakakaalam tungkol dito. Kung ganoon, hindi naman masama ang batang ito, baka sakaling linangin ko rin siya. Lolo, ikaw. Natuwa si Rosen. Rosen, bakit mukhang masaya ka? Nasaan ako, I hate him to death, paano ako magiging masaya para sa kanya, hindi mo nga alam kung gaano siya ka-arrogant. Hahaha, ganun ba, tapos gusto ko pang makita. Sabi ng lalaki, sa Light Cloud Alliance. 1642. Lance lumabas ka. Sigaw ni Rosen. Si Lance ay nasa bulwagan, at ang Little White Dragon ay nasa gilid. Sa sandaling iyon, pumasok si Rosen at isang matandang lalaki. Alam ni Lance na si Rosen iyon sa tunog ng kanyang boses. Nakita ni Rosen ang Little White Dragon at nagulat siya, Little White. Kaya lang, ang maliit na puting dragon ay halatang mas malaki kaysa noong una, kaya hindi na matiyak ni Rosen na ito ay ang kanyang maliit na puting dragon. Ang maliit na puting dragon ay tila may narinig na tumatawag sa kanya at agad na nagtago sa likod ni Lance. Little White, ako ito, hindi mo ba ako nakikilala?
Si Rosen ay abala. Sa sandaling ito, tinitigan ni Magnus si Lance, at sigurado, nalaman niya na ang kaharian ni Lance ay ang ikatlong hakbang ng pag-iilaw ng puso. Napuno ng pagkabigla si Magnus, totoo ang Diyos, hindi katakatakang kaya nitong maging miserable si Trevor. Tumingin si Magnus kay Lance na parang nakakita ng kayamanan. Tumingin din si Lance kay Magnus, nagulat si Lance at sinabi sa loob, siya ay talagang isang malakas na tao na nahihigitan ng Yuan Ying. Si Rosen ay abala sa pagtatanong, Lance, siya ba ang aking maliit na puting dragon? Hindi. Sabi ni Lance nang hindi man lang nag-iisip. Don't you lie to me, it must be my Sebastian. Tawagan mo siya, at kapag sinagot ka niya, sayo na. White Dragon, ako ito. Ilang beses tumawag si Rosen, ngunit hindi ito pinansin ng maliit na puting dragon, si Rosen ay napuno ng pagkabigo. Sa sandaling ito, ang maliit na puting dragon ay biglang tumalon sa mga bisig ni Rosen, ang mga bibig ay binibigkas ang hindi masyadong malinaw na mga salita ng tao, ina. Ah, White Dragon, sa wakas ay nakilala mo na ako, mahusay. Tuwang-tuwa si Rosen na nasa sabik na siya na gusto niyang umiyak. Si Lance ay medyo nanlumo, isang dragon na may puting mata, pinalaki siya ng 1 taon nang walang bayad. Ngumuso si Lance, Little White, binaygo mo ako, kung ganoon, sumama ka sa kanya, hindi kita makikilala sa hinaharap. Sa sandaling marinig ito ng Little White Dragon, agad niyang tinalikuran si Rosen at ibinagsak ang sarili kay Lance, at sinabing, Daddy, huwag. Nakita ni Rosen ang Little White Dragon na tinatawag siyang tatay, at malungkot na sinabi, Little White, huwag mo siyang tawaging ganyan, o magagalit ako. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng Little White Dragon. Hinaplos ni Lance, Little White, huwag pansinin ang babaeng ito mula ngayon. Squeak! Parang nag-aatubili ang Little White Dragon na umalis, ngunit kailangang sumunod. Little White, halika nga dito, nakalimutan mo na ba, ako ang nagdala sa'yo dito. Sinabi ni Lance, Rosen, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya, imposible para sa maliit na puting dragon na makinig sa iyo, sige, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Sigurado ako na ito ay isang matandang bangkiro mula sa Flying Cloud Sect. Sinabi ng matandang iyon, ikaw ay si Lance. Oo, bakit lahat ng tao mahilig magtanong ng nalalaman? Oh, Lance, alam mo ba na kahit ang sovereign ng Phaeon Sect ay hindi ako nakikita dahil lang sa gusto niya? Sinabi ni Lance, ang senior ay hindi hihigit sa isang estranghero sa akin, at ayaw kitang makita, ikaw ang gustong lumapit sa akin. Kasing yabang mo talaga. My tone to senior at this moment is the gentlest tone in my life, kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang apo mo. Lolo, ang tono ngayon ay talagang pinakamaamo. So much so, mas gusto kong malaman kung ano ang itsura mo kapag mayabang ka. Sige senior kung ayos lang bumalik ka na, kailangan ko pang mag-practice, sorry wala akong oras para i-entertain ka, kapag. Ran, if you don't mind, you can stay 40, ipapabuhos ko lang sa iyo ng mga tauhan ko. Sabi ni Lance. Sige, anak, pumunta lang ako para kumpirmahin kung talagang napakalakas ng talent mo. Ngayong nakumpirma ko na, mayroon kang mataas na talento. Salamat senior sa papuri. Lance, ikaw ba ay talagang isang one seaman sa kapanganakan? O hindi ka ba mula sa One Heavy Sea? Saang pamilya ito mula? Tanong ni Magnus. Kung si Lance ay walang pamilya at isinilang na may mabigat na dagat, kung gayon hindi naisip ni Magnus na dalhin si Lance sa kanyang pamilya, ito man ay isang disipulo o isang kasal, palaging walang kawalan. Ngumiti si Lance at sinabing, sa tingin ba ni senior ay posible ito? What do you mean? May iba ka bang pinanggalingan? Well, then, what family are you from? Saang lugar? Hindi mo malalaman kung sinabi ko sa'yo, kaya bakit mo sasabihin? Ayos lang, sige sabihin mo na. Kailangan ko bang sabihin sa iyo na ako ay mula sa One Heavy Sea? Oh! Ngumiti si Magnus, hindi rin drafty ang pagyayabang ni Lance. Sige, hindi kita pipilitin,
ngunit hinahanap kita ngayon, hindi dahil sa bagay ni Trevor, ngunit sa halip, maaaring ito ay mabuti para sa iyo. Oo. Anong magandang bagay? Lance, payag ka bang maging disipulo ko? O, pakasalan mo ang pamilya kong siya, na isa sa makapangyarihang pamilya ng Forces. Tumingin si Magnus kay Lance na may nagtatanong na mga mata. Tumingin si Lance kay Sia, kung gusto mong pakasalan ko si Rosen, gusto mo bang magustuhan ko si Rosen, pasensya na, hanggang ngayon, hindi pa ako nagustuhan ni Rosen Sia. Lance, na gustong pakasalan ka. Ngumuso si Rosen sa depresyon. Ngumiti si Magnus, Lance, mali ang pagkakaintindi mo, ang kasal na sinasabi ko ay hindi sa apo ko, may pangalan na ang apo ko. Oh, saka kanino? Maraming magagandang babae sa pamilya ko siya, piliin mo lang ang gusto mo pagdating ng panahon. Hindi na kailangan, salamat sa iyong kabaitan. What? You don't fancy my Sia family? Siguro nga. Anak, ang wild talaga ng tono. I can't help it. Who let your family be just a family of the Forces, and I'm a maid. Ganun ba? Sa sandaling ito, lumabas si Lucy. Sinabi ni Lance, ang kanyang pangalan ay Lucy, mula sa pamilyang Forces Law. Nakakunot ang mga kilay ni Magnus habang nagtanong, ikaw ang apo ni Lucian. Natigilan si Lucy at tumango. Napabuntong hininga si Magnus at sinabing, noon, kami ni Lucian, maganda ang relasyon namin, pero hindi ko inaasahan na mahuhulog siya ng maaga, para lang mawala ang kapangyarihan ng iyong ama sa pamilya. Salamat sa pag-aalala ng senior mo. Tumingin si Magnus kay Lucy ng ilang segundo at nagtanong, kahit na wala ka na ngayon sa pamilya, kahit papaano ay anak ka ng pamilya Lo, kaya paano ka nahulog sa antas ng pagiging isang maid para kay Lance? Nakagat ni Lucy ang kanyang labi at hindi nagsalita. Sinabi ni Lance, magandang tanong iyan, sasagutin ko ito para sa kanya, ang pagiging maid ko si Lucy ang pinakamatalinong pinili niya. Sinabi ni Magnus, Lucy, nakita mo ba ang talento ni Lance ng maaga at sinubukan mong gamitin ang kanyang kamay sa hinaharap upang bumalik sa pamilya Lo? Tama. Tumango si Lucy. Hindi na nagsalita pa si Magnus at tumingin kay Lance at sinabing, Lance, baka gusto mong isaalang-alang ang proposal na ginawa ko. 1643. Huwag mo nang isipin, hindi kita kayang maging alagad, kung talagang tapat ka sa pakikipagkaibigan sa akin, kaya kitang sambahin bilang kuya ko. Haha. Tumawa si Magnus, ang kanyang puso ay tila naiinis, si Lance ay walang utang na loob. Ngumuso si Rosen, Lance, hindi mo kailangang insultuhan ang aking lolo. Magiliw kung iminungkahi na kaibiganin ang iyong lolo, at itinuturing mo pa itong isang insulto, mabuti, kalimutan mo na ito, ngunit maaari kong tiyakin sa iyo na balang araw sa hinaharap, ang isang tao na mas makapangyarihan kaysa sa iyong lolo ay maaaring hindi sapat na kwalipikadong maging akin. Ikaw. Ikaw. Parehong magagalit sina Magnus at Rosen sa sinabi ni Lance. Sinabi ni Lance, Senior, hindi ko sinasadyang masaktan ka, sinasabi ko lang ang aking pananaw, malaya kang hindi sumang-ayon sa akin, kalayaan mo ito. Huminga ng malalim si Magnus at sinabing, Lance, naniniwala na ako ngayon na ang tono ng boses na kausap mo lang sa akin ay ang pinakamabait na naranasan mo. Mabuti na lang at alam ni Senior, kadalasan ay hindi ko masyadong tinatreto ang mga tao, ikaw ang lolo ni Rosen, at si Rosen, na tinuturing din na tao ko, ay hindi tumitingin sa mukha ng monghe para makita ang mukha ng Buddha. Ah, your people. How does it make sense that my granddaughter is one of yours? Galit na sinabi ni Rosen, Lance, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Sinabi ni Lance, ito ay isang maliit na sekreto sa pagitan namin ni Rosen, sa palagay ko mas mabuting huwag na lang sabihin sa iyo. Ha, Lance, sa wakas alam ko na ang kabaliwan mo, napakayabang mo na kahit ako ay nagalit dito. Ang mga salita ni Senior ay hindi sapat na mabuti, iniisip ni Senior na ako ay baliw, ngunit sa iyong pananaw lamang, dahil iniisip ni Senior na ako ay mababa at mahina,
habang iniisip mula sa aking pananaw, sa palagay ko ay nangangako ako sa aking sarili, pagdating ng panahon, ang buong daigdig ng mga espiritu ay mayayapakan sa ilalim ng aking mga paa, sa apat na dagat, sa palagay ko ay hindi ako karapat-dapat sa aking pagkakakilanlan kahit na dumaikit ako doon. Ikaw, hahaha, hahaha. Tumawa si Magnus, hindi sigurado kung natatawa ba siya sa galit o sa saya. Si Rosen ay abala rin sa pagsasabing, Lance, wala ka na talagang pag-asa. Nako, sabi ko lang, opinion ko lang to, you guys can disagree. Napabuntong hininga si Magnus, hindi ko talaga alam kung paano ka napagkalooban ng napakagandang tao para sa isang taong napakamangmang, makatuwirang sabihin na ang isang taong kasing mangmang mo ay dapat na naninirahan sa ilalim ng bunkan. Senior, masasabi ko lang na limitado ang iyong paningin. Ikaw. Halos magalit na naman si Magnus kay Lance, talagang sinasabi na limitado ang kanyang paningin, Diyos, naisip pa rin niya na si Lance ay baliw. I'm sorry, na-offend ako. Basta, Rosen, alis na tayo. Tumalikod si Magnus para umalis. Medyo nalungkot si Rosen, Lance, tanga, alam mo ba kung anong pagkakataon ang pinalampas mo? Sa katunayan, si Rosen ay lubos na nagustuhan ni Lance sa kanyang puso na magbigay pugay sa kanyang lolo, o magpakasal kasama ang kanyang pamilya. Ngumiti si Lance, anyway, salamat, Rosen, dahil ayaw akong kaibiganin ng lolo mo, kaya bakit hindi kita maging kapatid, maganda ang impression ko sa iyo, isa kang mabait na babae. Ikaw Hugh. Ngumuso si Rosen sa depresyon, bilang kanyang kapatid, napakalaking bentahe kung samantalahin. Dahil hindi mo gusto ang pagkakataong ito, kaya hayaan mo na, hindi ako ang may pinakamaraming matatalo. Nakikiusap ako na huwag kang masyadong mapangahas, okay? Galit na galit si Rosen kaya nababaliw na siya. Ends. P. Oh, dahan-dahan nga pala, I gave you permission to visit Sebastian. Akin na si Sebastian, hinahayaan ko lang na ikaw na ang bahala dito. Oh. Tumalikod si Lance at pumunta sa likod na bulwagan, at sinundan ni Rosen ang kanyang lolo. Naglalakad sa likod na bulwagan, si Luluce ay hindi masyadong maganda, marahil iniisip ang kanyang mga kamag-anak. Niyakap ni Lance si Lucy at sinabing, huwag kang mag-alala, balang araw, ililigtas mo ang iyong mga magulang gamit ang iyong sariling mga kamay. Ma'am, salamat, Master Lance. Sabi ni Rainstream na nakaantig na niyakap siya ni Lance sa unang pagkakataon. Kahit na inaangkin kita bilang aking katulong sa labas ng mundo, ngunit sa aking puso, tinatrato kita bilang isang miyembro ng pamilya. Ma'am. Napaiyak si Lucy. Lumapit si Sina. Guro, bakit hindi mo bigyang pugay ang malakas na lalaki na iyon ngayon, kung maaari mo siyang bigyang pugay, ang iyong posisyon sa mundo ng mga espiritu ay magiging mas secure sa hinaharap. Sinabi ni Lance, iisa lang ang master ko, ang pangalan niya ay Denver, at iisa lang ang guro ko. Tumingin si Lance kay Sina. Napabuntong hininga si Sina, ang nakaraan ay nakaraan na, bakit mo ito aabalahin, dapat umasa, ang mundo ay nagbabago araw-araw, nakakapit sa luma, paano magpapatuloy ang puso ni tao. Ngumiti si Lance, sige, kahit na ang lolo ni Rosen ay napakalakas ngayon, ang pakikipagkaibigan ko sa kanya ay ang pinakamababang punto. Ang mga nag-iisip na dapat ko siyang sambahin ay pawang mga pagpapakita ng kanilang sariling kababaan, ng pag-iisip sa kanilang sarili na mas mababa. Ngunit ako, si Lance, ay hindi kailanman nakaramdam ng kababaan, kaya bakit kailangan ko siyang sambahin bilang aking Panginoon? Tapos, baka hindi man lang siya qualified na maging subordinate ko sa paningin ko, and yet I have to call him my master, para sabihin mong hindi ka naagrabyado. Alam kong marami sa inyo ang hindi sang-ayon sa akin, pero okay lang, kailangan mo lang tandaan na sa hinaharap, gusto kong gumapang itong langit at lupa sa ilalim ng aking mga paa. Sige. Tumango si Sina, malaki ang pinagbago ng personalidad ni Wind kumpara sa mortal na kaharian, ang kanyang tingin ay naging napakataas at ang kanyang puso ay napakataas, tila siya ay malalim na naimpluwensyahan ng Nine Taoist Demon King's immortal chi sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, sa pagbabalik, si Magnus ay mukhang nalulumbay.
Hindi ko talaga nakita kung gaano ka-arrogant ang mga tao. Sabi ni Magnus. Lolo, huwag kang masyadong pamilyar sa kanya. Rosen, hindi mo ba alam na ang mga sinasabi niya ay talagang magagalit sa mga tao, at kung sino man iyon, natatakot ako na hindi niya talaga kayang labanan ang pagpatay sa isang tao. Naisip ko na dapat siyang magpasalamat na kinuha ko siya bilang alagad ko, ngunit talagang tumanggi siya, na sadyang gusto niya akong kaibiganin. Lolo, matagal ko nang sinabi sa iyo na napakayabang niyang tao. Talagang napakayabang na tao, malayo sa aking imahinasyon, hindi ko talaga alam kung saan ang kanyang ilalim, kung ano ang iniisip niya na siya ay magiging isang mahusay na tao sa hinaharap. Lolo, bata at mayabang, di ba sabi mo noong bata ka, masungit at mayabang ka rin? Hindi naman, kahit gaano ako kataas at kaangas noong bata pa ako, hindi ako umabot sa level niya, wala na siyang pag-asa. Gusto kong makita kung ganoon na ba talaga siya ka-successful in the future ngayon. Ma'am. Little Rosen, bakit parang palagi kang nakaharap sa kanya? Tumingin si Magnus kay Rosen nang may pagtataka. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Ayoko talaga sa mayabang at walang hangganang tao ni Lance, naaawa lang ako sa kanya dahil nakita ko na talagang henyo siya. Nag-aalala na ako ngayon kung hanggang kailan siya mabubuhay. Sa sobrang yabang, paano kung makatagpo siya ng super strong na tao? 1644. Sige, hayaan na natin siya. Si Rosen at ang kanyang mga lolo't lola ay bumalik sa lambak. Lolo Magnus, nasaan si Lance? Hindi mo siya dinala para patayin ko. Nakita ni Trevor si Rosen at ang kanyang lolo na bumalik at nagtanong sa takot. Ngumuso si Magnus at hindi pinansin si Trevor, pumasok sa kanyang cultivation room. Rosen, anong nangyayari sa lolo mo? Kuya Yuntian, huwag mo nang itanong, masama ang loob ng lolo ko. Bakit? Sige, huwag na nating pag-usapan. Medyo masama rin ang mood ni Rosen, umaasa siyang si Lance ay magbibigay pugay sa kanyang lolo, ngunit hindi niya inaasahan na si Lance ay magiging mayabang. Rosen, kailangan mong sabihin sa akin, anong problema? Itinuloy ni Trevor ang tanong. Naku, nang makita ng lolo ko kung gaano kagaling si Lance, gusto niyang kunin siya bilang isang disipulo, ngunit si Lance ay masyadong mayabang na kahit na ayaw niya, handa lang siyang kaibiganin ang lolo ko. Pupunta ako. Sumabog ang buong katawan ni Trevor, nanay, napakayabang ni Lance sa harap ni Magnus, na nagbigay sa produktong ito ng labis na tiwala sa sarili. Trevor daw, kung ako si Lolo Magnus, si Lance ay namatay na ng 100 beses. Siya, actually depressed din ako. This time buti na lang lolo ko yung nakabangga ko, hindi sana siya pinatay ng lolo ko nang walang dahilan, kung ibang tao, hindi ko talaga alam kung gagawin ni Lance. Ay pinatay. Tuwang-tuwa si Trevor sa loob, palihim na sinabing, napakamayabang ni Lance, kung alam ng lolo ko, tiyak na sisirain niya siya, haha, dapat kong sabihin sa lolo ko ang tungkol dito sa pinakamabilis kung makakaya. Hindi pinapatay ni Lolo Magnus si Lance, mabait kasi si Magnus, pero kapag nasagasaan niya ang lolo ko, hayaan mo siyang mamatay ng ilang libong beses. Siya, Kuya Trevor, ikaw na bahala sa mga sugat mo, pupuntahan ko ang lolo ko. Mabuti. Pagkaalis ni Rosen, agad na naglabas si Trevor ng isang bagay na parang tubo ng kawayan mula sa kanyang special na singsing, ang bagay na ito ay tinatawag na Jade Sleep. Ito ay isang napakamahal na bagay, hindi kayang ariin ito ng mga ordinaryong tao. Binuksan ni Trevor ang transmission Jade Sleep at pagkatapos ay sinabi sa Jade Sleep, Lolo, nasa One Heavy Sea Flying Cloud Sect ako, naputol ang paa ko, nasa Flying Cloud Sect na ito, may isang lalaki na nagngangalang Lance. Ikinalat ni Trevor ang tungkol sa nangyari ngayon, at syempre, sinabi sa kanya na si Lance ay baliw na baliw sa harap ni Magnus, ngunit sinabihan niya si Lance hanggang sa pinakamasama. Matapos gamitin ang transmutation jadeite na iyon, ito ay na-scrap, at isang jadeite ay maaari lamang gamitin ng isang beses. At ngayon, sa malayong forces, isang matandang lalaki na mukhang kasing edad lang ni Magnus ang biglang gumalaw ng kilay at mabilis na naglabas ng Jade Sleep mula sa kanyang spatial ring, binuksan niya ang Jade Sleep at may transmission mula sa ang kanyang apo na si Trevor.
Ang matandang ito, na tinatawag na Delphine. Napuno ng galit si Delphine matapos itong marinig, talagang naputulan ng paa ang kanyang apo, at ang taong iyon ay masyadong mayabang na hindi man lang nagbigay ng mukha kay Magnus. Phew! Ilang taon na talaga ang nakalipas mula nang magalit ako, ang galit na ito, ang mga pagsisikap ko sa loob ng higit sa kalahating taon ay agad na nawala. Tumayo ang Delphine na iyon, puno ng inis ang mukha, mga taong naglilinang ng kawalang kamatayan. Ay ang pinakabawal tungkol sa pagsira sa kanilang chi, at kakagalaw pa lang niya ng kanyang chi, na naging dahilan upang masayang ang kalahating taon na ito ng paglilinang. Kaya naman, nagalit na siya, at ngayon na nagawa niyang sayangin ang kalahating taon, siya ay mas nagalit. Lance, pinutol mo ang isang paa ng apo ko, at ngayon ay naging sanhi ka ng pag-aaksaya ko ng kalahating taon na trabaho, kaya bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Kung hindi kita papatayin, paano ko pa mapipigilan ang chi na inilipat ko at paano ako makakabalik sa aking dawis na puso? Kaya, ang Delphine na iyon ay lumabas ng cultivation room at nakarating sa Four Seas teleportation site, handa nang maglakbay patungo sa One Heavy Sea. Walang paraan upang maglakbay sa One Heavy Sea, mayroon lamang ang kakayahang umasa sa teleportation. Kung umaasa ka sa isang kalsada, alam ng Diyos kung gaano ito kalayo. At ngayon, sa Flying Cloud Sect, pumasok si Rosen sa cultivation room ng kanyang lolo. Lolo, galit ka pa rin kay Lance, dahil hindi kanya sasambahin bilang kanyang Panginoon, pagkatapos ay kalimutan mo na ito. Sinabi ni Magnus, Rosen, si Lolo ay napakasalungat ngayon. Lolo, bakit kayo nagkakasalungatan? Rosen, hindi naman makikitid ang utak ni Lolo, pero sinira ni Lolo, na galit lang kay Lance, ang kanyang chi. Ano, sinira ang kanyang chi? Well, Rosen, dapat mong malaman kung gaano kaseryoso ang sirain ng iyong chi kapag nag-cultivate ka sa antas ng lolo. Ano ang gagawin kong gayon? May tatlong paraan. Ang una, pipilitin kong pigilan ang sarili ko at ibalik ang puso ko sa kapayapaan at magkunwaring walang nangyari. Ang pangalawa, papapuntahin ko si Lance at tulungan akong kunin ang chi ko at bumalik sa aking pusong daw. Ang pangatlo, at ang pinakadirekta at simpleng paraan, patayin siya at lahat ay nawala. Ano? Patayin mo siya. Hindi sinabi ni Lolo na dapat kong gamitin ang pangatlong paraan, ngunit ang unang paraan ay napakahirap para sa akin na gawin, at ako, hindi ko ito mapipigilan sa aking sarili kapag naiisip ko ang mapagmataas at mayabang na posture ni Lance ngayon. Kaya, maaari ko lang gamitin ang pangalawang paraan. Pumunta ka at tawagan si Lance dito at hilingin sa kanya na tulungan akong kunin ang aking chi. Paano tumulong? Tulungan mo ako hanggat nakalulugod sa akin. Hindi ko siya kukunin bilang isang alagad, gayunpaman, gusto kong humingi siya ng tawad sa akin, at higit sa lahat, dapat niyang ibaba ang kanyang mataas na ulo sa harap ko, upang ako ay kusang loob niyang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Pati na rin ang kanyang kamangmangan, para mapunan ko pa rin ang aking galit. Kung ang pangalawang opsyon ay hindi gumana, Lolo ay maaari ko lang siyang pagsisihan at patayin. Lolo. Nakita ni Rosen ang kanyang lolo, sa sandaling ito ay tila hindi na magiliw ang kanyang mukha, biglang nagbago ng isang tao, medyo natakot. Bilisan mo. Oo. Natarante si Rosen at hinanap si Lance, walang ideya si Rosen na ipinaalam na ni Trevor ang kanyang lolo na si Delphine, at higit pa, si Delphine ay masyadong nagalit nang marinig niya ang tungkol dito, at nagalit din siya tulad ni Sia Ming, at sumugod dito sa galit. Masasabing ngayon, kahit na ginamit ni Magnus ang pangalawang paraan at hindi pinatay si Lance ay hindi mabubuhay dahil may Delphine pa rin na papatay sa kanya. Si Delphine ay hindi nag-iisip ng anumang tatlong paraan, siya ay isang direktang ikatlong paraan. Hindi nagtagal, dumating si Rosen sa Light Cloud Alliance. Lance. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, talagang bumalik ang Rosen na kakaalis lang kanina. Rosen, anong ginagawa mo? Lance, nagdulot ka ng malaking problema alam mo. Umuungol si Rosen sa galit, ito ang unang pagkakataon na nagalit siya kay Lance,
at may galit sa tono niya, ito ay isang magandang bagay para sa Lance, ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, si Lance ay naging isang masamang bagay. Ngumiti si Lance, sabihin mo sa akin, ano ang malaking bagay? Lance, samahan mo ako sa aking lolo ngayon, kahit ano pa ang gusto ng aking lolo, kailangan mong gawin ito, kung hindi, ang iyong buhay ay nasa panganib. Ah! Kanina lang magaling ang lolo mo, bakit biglang nagka-epileptic fit? Lance, ikaw? 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 Sige, my time is precious. Anong nangyari sa lolo mo? Tell me. 1645. Lance, dahil sa kamangmangan at kay-abangan mo ngayon lang, nagalit ka sa lolo ko. I can see it, mukhang galit na galit ang lolo mo kanina. Hindi mo alam kung ano ang sirang chi, ito ang pinaka nakakabahala para sa isang magsasaka na umabot na sa Yuanying stage o mas mataas, kapag nasira ang chi, halos lahat ng nakaraang kalahating taon o kahit na mga taon ng paglilinang ay nasasayang, at kailangan mong buuin muli ang iyong pusong daw. Ngayon ay may tatlong paraan, ang una ay umaasa sa aking lolo upang makaalis sa anino ng mag-isa at supuin ang kanyang puso, ang pangalawa ay tulungan mo ang aking lolo, at ang pangatlo ay patayin ka. Namimiss ng aking lolo ang galing mo, kaya binibigyan kanya ng pagkakataong tabyusan ang sarili mo, alam mo ba yon? Sabi ni Lance, huwag ka masyadong magsalita, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. Sumama ka sa akin at magtapat sa harap ng aking lolo, ipakita mo ang iyong kamangmangan na mga kilos, upang mapatahimik ng aking lolo ang kanyang galit at mapatahimik ang kanyang puso. Siya. Ngumuso si Lance, nakakatuwa, bakit kailangan kong magsisi, anong pagsisisi ang mayroon ako, ang higit na kamangmangan sa aking mga kilos. Lahat ng aking mga salita ay mula sa kaibuturan ng aking puso, lahat ng aking ginagawa ay naaayon sa aking puso. Lance, ikaw ba? Wala ka na ba talagang pag-asa? Rosan, ang dami mong alam tungkol sa akin. Kahit ang mga tao sa paligid ko ay hindi ako lubos na naiintindihan, bakit mo iniisip na mas mababa ako sa lolo mo? Buti na lang lolo mo ngayon, pero kung sino pa man, naging bastos sana ako kung naglakas loob akong magsabi ng ganito, kunin mo akong alagad. Hindi mo ba naiintindihan? Binigyan ko ang lolo mo ng mukha at kinaibigan siya bilang pabor sa iyo, kung hindi, alam mo. Tang. Galit na galit si Rosa na gusto niyang matamba. Kaya lang, ang landas ay sarili mong pinili, bagamat ikinalulungkot ko ang iyong buhay, ngunit hindi mo alam kung paano pahahalagahan ito sa iyong sarili, sino pa ang maaari mong sisihin. Pagkasabi noon, bigong umalis si Rosan. Bumalik si Rosan sa cultivation room ng kanyang lolo na nawala ng mukha. Well, nasaan si Lance Simpson? Siya words, tila ginagawa pa rin niya ang kanyang huling posibleng bagay upang protektahan si Lance, natatakot siya na kapag sinabi niya ang sinabi ni Lance, agad na pupunta ang kanyang lolo at papatayin si Lance. Sa bagay, hindi naman santo ang lolo niya, at may mga pagkakataon din ang mga santo na galit sila para pumatay ng tao. Sabihin mo na, Rosan. Siya daw, si Lance ay wala siya ngayon, ngunit sinabi ko na sa kanyang mga tauhan ang sinabi mo, at kapag bumalik si Lance, sasabihin sa kanya ng kanyang mga tauhan, at tiyak na darating siya kapag nalaman niya ito. Lolo, subukan mo munang pigilan ang sarili mo habang hinihintay mo si Lance. Naisip ni Magnus na totoo ito at ikinaway ang kanyang kamay. Lumabas si Rosan sa cultivation room ng kanyang lolo at sa loob-loob na sinabi, Lance, utang ko talaga sa iyo ang nakaraan kong buhay, ganito ako, nagsisinungaling pa rin ako sa aking lolo, ganito ang pakikitungo ko sa aking lolo, anong kapayapaan ng budi ang mayroon ako. Makalipas ang halos 2 oras. Isang malakas na lalaki na katulad ni Magnus ang dumating sa Flying Cloud Sect. Ang taong ito ay walang iba kundi si Delphine. Dumating na rin ang petsa ng kamatayan ni Lance. Sa sandaling ito, si Trevor, na nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala sa isa sa mga silid ng Flying Cloud Sect, isang jade pendant sa kanyang katawan ay biglang lumiwanag. Nagulat si Trevor, nandito si Lolo. Hindi naman, malapit na dumating si Lolo. Tuwang-tuwang tumalon si Trevor sa bintana at nakita ang kanyang lolo sa isang burol.
Si Rosan, gayunpaman, ay hindi pa rin napansin na umalis si Trevor sa likod ng bahay, at nag-aalala pa rin kung ano ang gagawin, maya-maya ay tatanungin pa rin ng kanyang lolo si Lance kung bakit hindi pa siya dumarating. Sa tuktok ng isang tiyak na bundok. Lolo, dumating ka na. Hindi makapaniwala si Trevor, naisip niyang imposibleng dumating si Lolo. Trevor, ang paa mo. Ang binti ko ay nakakabit na ngayon ni Lolo Sharman, ngunit nakakagalaw pa rin ako ng husto, sa takot na mag-iwan ng posibleng problema para sa hinaharap. Lolo, bakit ang bilis mong dumating? Trevor, nasaan ang Lance na sinasabi mo? Papatayin ko siya, pagkatapos mong ipasa sa akin ang Jade Sleep, nabasag ang galit ko, kaya nasira ang paglilinang ni Lolo sa nakalipas na kalahating taon, kung si Lolo ay, huwag pugutan ng ulo ang taong ito, ang puso ng daw ni Lolo ay itataas, pag-usapan ng tungkol sa paglilinang, kaya mas mabuting patayin ang anak na ito, nang mas maaga kaysa sa huli. Ma'am, Lolo samahan mo ako, dadalhin kita sa Lance. Si Lance ay nakaupo sa bulwagan, ang kanyang puso ay tumibok na parang may masamang pakiramdam tungkol dito. Palihim na sinabi ni Lance, hindi ba ako bumalik kasama si Rosan, ang lolo ni Rosan, ay darating upang patayin ako. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Lance habang sinasabi sa kanyang puso, Rosan, isa kang mabuting babae, ngunit kung mamatay ang iyong lolo, kung gayon hindi ako masisisi, binigyan na kita ng mukha. 2 beses, hindi na kita bibigyan ng mukha sa pangatlong beses. Sa susunod na segundo, isang anino, swoosh, ang nahulog mula sa pasukan ng Light Cloud Alliance's Hall, ito ay si Trevor at ang kanyang lolo na si Delphine. Sa sandaling iyon, tumagos ang layunin ng pagpatay sa buong Light Cloud Alliance. Lahat ng tauhan ng Light Cloud Alliance, kabilang sina Helena, Sina, at Lulusi, ay walang malay. Makikita na ang hanggaring pagpatay na ito ay sapat na malakas upang mahimatay ang isang tao. Si Lance, sa kabilang banda, ay natural na hindi mawawala ng malay, dahil ang lahat ng mga killing intent spear ay nakadirekta kay Lance. Ibinaba ni Lance ang tasa ng tsaa at nagtanong, Trevor, hindi pa ba sapat na putulin ko ang isang paa mo, kailangan kong putulin ang 2 mong paa para magawa ito. Sabihin mo sa akin, anong uri ng aso ang dinala mo? Galit na galit ang puso ni Delphine, this time na, pero hindi pa rin nagbabago ang mukha niya. Sumigaw si Trevor, Lance, nandito ang lolo ko, patay ka hanggang wakas. Ang lolo mo? Napakalaking tao. Kalokohan, lolo ko, isang malakas na lalaki na may isang paa sa exaltation stage. Kahit si Magnus, sa harap ng lolo ko, mahina pa rin siya, kaya hintayin mo ang kamatayan. Naniniwala si Trevor na tiyak na mamamatay si Lance ngayon. Hindi nakakagulat dahil masyadong malaki ang agwat, gaano man kasenggit si Lance, hindi siya makakatakas sa ilalim ng ilong ng kanyang lolo. Sinabi ni Delphine, ikaw ang Lance na hindi man lang nagbigay ng mukha kay Magnus at nang ahas na kaibiganin siya. Ngumiti si Lance, ako ito. Ikaw, malapit ka nang mamatay. Hindi, ikaw ang mamamatay agad. Si Delphine ay nagwalas ng bilog, ang buong Flying Cloud Sect, hindi, ang buong One Heavy Sea, halos walang makakapigil sa kanya, nasaan ang tiwala ni Lance. Baliw ba talaga ang lalaking ito? Humigop si Lance ng kanyang tsaa at sinabing, mga binti ng aso. Sino ang tinatawag mong doglegs? Sigaw ni Trevor. Sinabi ni Lance, hindi ko alam kung ano ang pangalan ng iyong lolo, kaya tatawagan ko muna siyang doglegs sa ngayon. Ang binti ng asong iyon, baka huli na para lumuhad ka at tawagin akong kuya ngayon. Napakatigas ng ulo mo. I'll only give you one chance, and that's for the sake of you coming all the way here to find me. Lolo, huwag kang makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikon, patayin mo siya, sampain ito, ang ganitong uri ng tao, kahit natadteren ko siya ng mincemeat, mahirap alisin ang galit ng aking puso. Sabi ni Trevor sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ngumiti si Lance sa direksyon ng likod na bulwagan at sumigaw, Tita, magugulo ito, pasensya na, nakagawa na naman ako ng kaunting gulo. Sa sandaling ito, sa direksyon ng likod na bulwagan, si Helena, na wala ng malay, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at pagkatapos ay tumayo.
Sa sandaling ito, ang mukha ng Helena ay madilim at malamig, ganap na naiiba sa Helena ng nakaraan. 1646. Lumabas si Helena sa likod ng bulwagan at ngumuso si Lance, "Mabahong brat, hindi mo ba pipigilan ang iyong sarili? Paano ako magkakaroon ng napakaraming oras para alagaan ka?" Sinabi ni Lance, "Tita, kapatid ako ni Helena, hindi ka makatao kung hindi mo ako tutulungan sa puntong ito. Sige, huwag kang masyadong magsalita ng kalokohan, ano ang gusto mong gawin ko, patayin ang dalawang maliliit na uod na ito." Tumingin si Helena kina Delphine at Trevor Wen sa pasukan ng bulwagan. Tila na sa mga mata ni Helena, si Delphine, na kalahating talampakan sa yugto ng kataas-taasan, ay isa lamang maliit na uod. Si Delphine, na nakatayo sa pasukan, ang kanyang buong katawan ay natulala, sa buong buhay niya, hindi pa niya naramdaman ang ganoong kalakas na puwersang mapang-api, isang mapang-ipong puwersa na kahit siya ay madudurog sa powder sa pamamagitan lamang ng paggalaw. Para kay Trevor, sa halip, ito ay dahil ang pagkakaiba ay napakalaki na hindi niya maramdaman ang pang-aapi. Sumigaw si Trevor, "Lolo, patayin mo si Lance, pagkatapos, ang kagandahang ito, ibabalik ko, hahaha." Tumingin si Trevor kay Helena, nanlilisik ang mga mata nito. Nakita ni Lance na sa oras na ito, si Trevor ay naglakas loob pa rin na pag nasaan si Helena, at biglang, si Lance ay hindi makatiis na tingnan ito, hindi na kailangan ni Lance na utusan si Trevor na mamatay. Tamang-tama, sa susunod na segundo, ang katawan ni Trevor, biglang lumutang sa lupa mula sa manipis na hangin. Anong nangyayari? Nagulat si Trevor. At si Delphine, na ang mukha ay mapatla, ay agad na lumuhad at sumigaw, "Senior, iligtas ang iyong buhay, Senior, iligtas ang iyong buhay." Ngunit, ito ay walang silbi. Ang kanyang katawan ay biglang napilipit ng hindi nakikitang puwersa saglit, na para bang namimilipit ng damit. Kakakaka. Sa isang iglap, ang katawan ni Trevor ay nabaluktot, damanak ang dugo sa buong lupa, at siya ay patay na lampas sa kamatayan. "Senior, spare my life." Delphine sa oras na ito, ang nagmamalasakit sa pagkamatay ng kanyang apo, siya mismo ay hindi nagawang protektahan ang kanyang sarili, si Delphine ay desperadong yumuko muli, para lamang manatiling buhay, ang takot na ito na harapin. Kamatayan, hindi mailalarawan ng mga salita. Tiningnan ni Lance si Delphine na may malamig na mga mata, kasing yabang ng kahit ano paman, ngunit ngayon ay yumuko siya sa kanyang sariling ulo, para lamang maghanap ng panghabang buhay. Sa oras na ito, ang ulap na napilipit sa isang twist, pinakawala ng isang kalansing, at pagkatapos, hindi mabilang na mga bahagi ng katawan ay tumalsik. Hindi naglakas loob na tumangala si Delphine mula sa simula hanggang sa huli, napayuko na lamang siya dahil sa sobrang lakas ng kabilang partido. "Senior, spare his life, Senior, spare his life." Bang bang. Delphine knocked the ground with a thump thump thump. Bahagyang nabawasan ang galit sa mga mata ni Helena, si Helena ang kanyang gulugod, at mamamatay siya kapag hinawakan. Noong nakaraan, noong si Lance at Helena ay nanghuhuli ng mga hayop sa True Beast Forest, may ilang di kilalang mga disipulo na nakakita na si Helena ay maganda at may pagnanasa, at nagkataon na si Lance ay nakikitungo sa ibang tao at hinayaan si Tang. Unang tumakbo si Juan, pagkatapos noon, ang mga taong iyon ay napakalungkot na kamatayan, maliban na si Helena mismo ay hindi alam ang tungkol dito, at naisip na may dumaan na malakas na tao upang iligtas siya sa dilim. Siyempre, alam lang ito ni Lance hindi pa katagal. Nagtanong si Helena, paano ang natitira sa isang ito? Patay ba ito o buhay? Naisip ito ni Lance at sinabing, hayaan mo akong isipin ito, kung tutuusin, langgam lang siya sa paningin ko, pinatay ko siya at iyon nga, hindi ko siya pinatay at iyon lang, nasa puso ko na lang kung papatayin ko siya o hindi. Agad na yumuko si Delphine kay Lance at sumigaw, Brother Lance, patawarin mo ako. Ngumisi si Lance, Brother Minister. Karapat-dapat ka bang maging isa sa mga tauhan ko? Hindi ako karapat-dapat, Senior Lance, iligtas mo ako. Hahaha, dogleg ka. Tumawa ng malakas si Lance. Hinimok ni Helena, sige, abala ako, ano ang gusto mong gawin, pumatay o hindi?
Sinabi ni Lance kay Delphine, bigyan mo ako ng dahilan para hindi pumatay, kung ito ay makatwiran, hindi kita mapapatay. Natarante si Delphine at sinabing, ako ang iyong aso, buhayin ang isang kawawang aso. Ngumiti si Lance, mabuti, lubos akong nasisiyahan sa kadahilan ng iyon, kung gayon, pagbibigyan ko ang hiling ng isang kawawang aso at hindi ka papatayin sa pagkakataong ito. Salamat, salamat Master. Tuwang-tuwa si Delphine at napaiyak sa tuwa, ang pakiramdam ng paglalakad sa pasukan ng multo ay talagang napakasakit. Kung ikukumpara sa buhay, ang dignidad ay wala. Hindi na nagtanong pa si Helena kay Lance at tumalikod na para maglakad pabalik sa back hall. Pagkatapos maglakad pabalik ni Helena sa likod na bulwagan, muli siyang nahimete sa kaparehong posisyon niya noon. Sa loob ng ilang segundo, nagising si Helena na nasa tabi niya si Lucy, Sina. Kakaiba, bakit tayong lahat ay walang malay? Hindi maipaliwanag na sabi ni Helena. Ang mga tauhan ng Light Cloud Alliance ay nagising na rin. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari noong panahong sila ay walang malay. Hindi rin sasabihin ni Lance, dahil, sinabi ng tiya, na iyon tungkol sa kanyang pag-iral, hindi siya pinahintulutang ihayag ito, kahit na si Helena. Kung hindi na kailangang itikom ni Lance ang kanyang bibig sa lahat ng oras na ito, at ang paglihim sa loob ay masakit. Sa bulwagan, nakaluhod pa rin si Delphine sa harap ni Lance, hindi siya sinabihan ni Lance na bumangon, hindi siya naglakas loob na bumangon, ngunit kumpara sa dati, ang kanyang mukha ay mas maluwag, dahil siya ay have to die, ang kanyang buhay ay nailigtas, ang pagluhod ay wala. Sinabi ni Lance, ano ang iyong pangalan? Bumalik sa Master, ang pangalan ko ay Delphine. Delphine, hehe? Ano ba kasing nangyari? If you dare to reveal a single word to the public, die. Oo, Master. Sige, bumangon ka na at linisin mo ang katawan ng apo mo. Yes, Master. Tiningnan ni Delphine ang mga piraso ng apo sa lupa at bumaantong hininga sa kanyang puso, Trevor, go all the way, hindi ka rin mapoprotektahan ni Lolo. Nilinis ni Delphine ang bangkay ng kanyang apo, ang kanyang puso ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang puot dahil, ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na hindi siya kwalipikadong maput, ang taong iyon, ay talagang napakalakas. Hindi nagtagal, nilinis ito ni Delphine yun at nilagyan ng mop. Master, okay lang ba ito? Not bad? Medyo malinis? Since sobrang talino mo sa paglilinis, paano ito? Paano kung linisin ang bawat sulok ng Light Cloud Alliance ko, pataas at pababa? Oo, guro. Si Delphine ay hindi nang ahas na lumaban, ngunit nalulumbay siya na nagtatrabaho siya bilang isang tagapaglinis noong siya ay kalahating talampakan sa yugto ng Exodus. Nagsimulang maglinis si Delphine sa Light Cloud Alliance. Tumigil si Lance sa pag-aalaga sa kanya at bumalik sa likod na bulwagan, kung saan si Sina at ang iba ay nakatingin sa kanya na may mga nalilitong mukha. Kuya, what just happened? We're all unconscious. Wala lang, sinimulan ko lang ang isang lihim na paraan at hindi mo nakayanan ang koma. Paliwanag ni Lance. Hindi rin nila itinuloy ang ugat ng usapin. At sa sandaling ito, sa isang tiyak na lambak ng Flying Cloud Sect. Rosen, nasaan si Lance? Wala pa. Isang naiinip na boses ang nagmula sa cultivation room. Nagulat si Rosen nang marinig ang boses ng kanyang lolo sa pintuan, at nanlumo sa loob, ngunit kung ano ang dapat na dumating, palaging dumating. Lolo, ikaw? Hindi mo ba kayang pigilan ang sarili mo? Maluho na tanong ni Rosen. Si Magnus ay hindi masyadong maganda at sinabing, hindi ko ito mapipigilan, hanggat iniisip ko ang mapagmataas na mukha ni Lance at ang katapangan ng pakikipagkaibigan sa akin, hindi ako mapakali sa loob. Rosen, nandito ba si Lance o hindi? Hindi. Basta, ang pangatlong paraan lang ang mapipili ko, patayin mo siya at tapusin mo na, huwag mo akong sisihin, ginawa niya ito ng mag-isa. Lumabas si Magnus sa cultivation room at dumiretso sa Light Cloud Alyansa. 1647. Lolo. Nagmamadaling hinabol siya ni Rosen. Gayunpaman, si Magnus ay masyadong mabilis at nawala nang wala sa oras. Hindi nagtagal, dumating si Magnus sa Light Cloud Alliance ni Lance.
Pumasok si Magnus sa Light Cloud Alliance, at si Lance ay nagkataong nasa bulwagan. Galit na galit si Magnus sa loob, malinaw na naroon si Lance, ngunit hindi man lang siya dumating. Phew! Huminga ng malalim si Magnus, pilit na pinababa ang galit sa kanyang puso. Hindi niya gustong pumatay ng tao, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumatay ng ganitong uri ng tao. Tumangala si Lance at nakita si Magnus na nakatayo sa pasukan ng bulwagan na puno ng galit ang mukha. Bahagyang ngumiti si Lance, "Senyor, please come in." Napakagalang na para kay Lance na matawag siyang senyor, at higit na gumagalang para kay Lance na handang makipagkaibigan sa kanya noon, ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon naisip ng iba at naisip na siya ay labis na mayabang at bulag na galit. Nang makita ni Magnus na si Lance ay talagang nakangiti na parang walang nangyari, ang kanyang galit ay nadagdagan ng 10 ulit. Pumasok si Magnus sa bulwagan at galit na tumingin kay Lance. "Pumunta ba si Senyor sa akin para sa isang bagay?" Tanong ni Lance. "Lance, tinatanong kita ngayon, alam mo bang pinuntahan ka ni Rosen at pinaponte ka sa pwesto ko?" Tumango si Lance, "Alam ko, ngunit sinunod ko ito ng malinaw, hindi ako pupunta." "Ano? So, nasa Light Cloud Alliance ka sa buong panahon?" "Oo, lagi akong nasa Light Cloud Alliance." Naunawaan ni Magnus na malamang na ang kanyang apo ang nagsisisi sa pagsisinungaling sa kanya tungkol sa kanyang buhay, ngunit hindi iyon ang punto. Ang punto ay malinaw na si Lance ay nasa Light Cloud Alliance ngunit hindi pumunta. Galit na sabi ni Magnus, "Lance, nang hinanap ka ng apo ko, sigurado ka bang sinabi mo sa kanya na hindi ka pupunta?" "Oo. Siya? Sinira mo o nalik ang iyong chi dahil sa kaabangan ko, at malubha ang kahihinatnan, kaya sana ay puntahan kita at tulungan kang sugpuin ang anumang chi na mayroon ka. Ngunit sa kasamaang palad, wala akong oras. Kaya hindi ako sasama kay Sia, at pagkatapos ay aalis na si Rosen." Mataray na sabi ni Lance, na para bang isang ordinaryong bagay ang pinag-uusapan niya, hindi tulad ng alam niyang papatayin nito ang isang tao. Sinabi ni Magnus sa mabangis na mga mata, "Kapag hindi ka dumating, papatayin kita." "Say it," she said, "you have 3 ways to kill me? And if I don't go, you'll adopt the 3rd way." Sabi ni Lance sabay tango ng ulo. "Ikaw, kahit alam mo na mamamatay ka kapag hindi ka dumating, pero hindi ka pa rin maglalakas loob na sumama, ikaw." Lalong tumindi ang panloob na galit ni Magnus kay Lance, hindi lang ito naglalagay sa kanyang mga mata sa pinakamaliit. Ngumiti si Lance, "Senyor, maaaring galit ka sa puso mo, ngunit kailangan ko ring sabihin sa iyo na may limitasyon ng pasensya ko." Oo, may mga limitasyon sa pasensya ni Lance, hindi maaaring maging napakaamo pa rin ni Lance sa kanya. "Lance, ganoon pa rin ang ugali mo at walang laman ang isip mo, kung hindi kita papatayin ngayon, natatakot akong magsisisi talaga ako hanggang langit at lupa." Labis na nagalit si Lance nang marinig niya ang salitang pumatay at galit na sinabi, "Magnus, gusto mo ba talagang hamanin ang bottom line ko? Sapat na ang nagawa ko para bigyan ka ng mukha." Magnus ang kanyang mga ngipin at Magnus, nang isang matandang lalaki ang pumasok sa pintuan, ang matandang ito ay may apron pa rin sa kanyang katawan at isang basahan sa kanyang kamay, Sa kanyang kamay, si Delphine ang paglilinis ng Light Cloud Alliance. Dahil nakatalikod siya kay Magnus, hindi nakita ni Delphine si Magnus. Pagkapasok ni Delphine sa bulwagan, direktang sinabi niya kay Lance, "Guro, kailangan bang panasan ang palikuran?" Si Charmaine ay abala sa paglingon. "Ah!" Nagulat si Magnus nang makita niya ang janitorial outfit ni Delphine, ngunit ang kaharian ni Delphine ay higit sa isang layer at kalahating mas mataas kaysa kay Magnus, dahil si Magnus ay nasa ika-8 yugto lamang ng Yuanying stage, habang si Delphine ay nasa ika-9 na yugto ng Yuanying stage, at kalahating talampakan sa yugto ng Exaltation. Masasabing ganap na may spite ni Delphine si Magnus, ngunit maganda ang kanilang relasyon. "Ah! Sia, Magnus." Nang makita ni Delphine si Magnus, nagulat siya at hindi komportable sa kabuuan. Pagkatapos ng lahat, nakasuot siya ng ganito at tinatawag si Lance na Master, tiyak na nakakahiyang makilala ng isang taong kilala siya.
Gayunpaman, ang pagkabigla ni Magnus ay higit na nakakabigla. Yun, Kuya Delphine? Ikaw? Ikaw? Tanong ni Magnus na hindi makapaniwalang mukha. Napabuntong hininga si Delphine, na diskubre na ang lahat, at matigas na anit lang niya ito kayang harapin. Sa sandaling iyon, sinabi ni Lance, Delphine, huwag mong panasan ang palikuran, maaari kang magpahinga. Oo, Master. Nanginginig si Magnus at nagtanong, Delphine, ikaw, ano ang tawag mo sa kanya? Og. Tumalikod na si Delphine yun at naglakad palabas ng hall. Tumingin si Magnus kay Lance, na tila ganap na nalilito. Ngumuso si Lance, hindi mo ba ako sinubukang patayin? Bakit hindi mo gawin ngayon? Lance, ikaw? Anong ginawa mo? Si Magnus ay abala sa pagtatanong. Ngumuso si Lance, karapat-dapat ka bang malaman? Lance, babalikan kita mamaya. Pagkatapos sabihin iyon, agad na humabol si Magnus at naabutan si Delphine sa pasukan ng Light Cloud Alliance. Kuya Delphine, tumigil ka. Sigaw ni Magnus. Tumayo si Delphine at sinabing hindi lumilingon, Magnus, kung narito ka para pagtawanan ako, hindi na kailangan. Kuya Delphine, bakit kita tatawanan? Gusto ko lang malaman kung bakit, si Lance isang taong mula sa heart care period, tinatawag mo siyang master. Anong nangyayari dito? Nga pala, bakit ka nandito? Alam ba ng apo mong si Trevor na nandito ka? Sa isang mapait na tawa, huminto si Cloud at nagtanong, gusto mo talagang malaman? Sabihin mo. Maaari kong sabihin sa iyo, ngunit hindi mo na dapat uulitin, kung hindi, kailangan akong sirain ni Lance, nakaligtas ako ng husto, hindi mo ako sasaktan. Lance may kapangyarihan siyang gawin iyon. Hey! Higit pa sa kakayahang ito, ang buong forces natin ay malamang na hindi sapat para magkaroon siya ng isang kamay. Paanong posible iyon? Sabihin mo, anong nangyayari? Gustong-gustong malaman ni Magnus kung bakit. Kaya, ikinwento ni Delphine kung paano siya napunta rito, kung paano niya sinira ang kanyang chi, pagkatapos ay sinubukang patayin si Lance, at sa wakas kung paano siya naipit ng nakakatakot na tiya, ni Lance, kasama na, syempre, kung paano namatay si Trevor, lahat ng ito. Oh my God! Umupo si Magnus sa kanyang asno sa lupa, sinabi niya kung gaano kabaliw si Lance na ayaw niyang sambahin siya, at higit pa rito, nagbanta siya na hindi siya magiging karapat-dapat sa kanyang katayuan kung he shit in the forces in the future, so it turned out that there was a reason for being so crazy. Gayunpaman, naisip ni Magnus na siya ay baliw. Ngayon napagtanto ni Magnus na siya pala ang baliw. Gusto lang sana niyang patayin si Lance, ngunit kung hindi lang biglang pumasok si Delphine at humarang sa kanya, ginawa na niya ito. Nang makita ni Delphine ang maputlang mukha ni Magnus, abala siya sa pagtatanong, Magnus, Nang makita ni Delphine ang maputlang mukha ni Magnus, abala siya sa pagtatanong, Magnus, bakit parang namumutla ka? Dapat maganda ang relasyon mo kay Lance. Narinig ko ang Jade Sleep ni Trevor na nagsabing tinanggihan ni Lance ang iyong pagtanggap ngunit pumayag siya. Para kaibiganin ka, swerte ka sa ritmo ng yumaman. 1648. Sinabi ni Magnus na may humahagulgol na mukha, ako ay mabalahibo. Sumigaw si Magnus, walang mukha para sabihin ito. Sabihin mo na. Masasabi lamang ni Magnus, nang makita ko kung gaano kahusay si Lance noon, gusto ko siyang kunin bilang isang disipulo, ngunit sa kasamaang palad, tumanggi siya at nagbanta na makipagkaibigan sa akin, at ang kanyang tono ay napaka-arrogant kaya galit na galit ako, at nang bumalik ako, mas iniisip ko ito, lalo akong nagagalit, kaya nasira ko rin ang aking espiritu. Ngunit pinagsisihan ng aking apo ang kanyang buhay, at gusto siyang lumapit sa akin sa kanyang sariling kagustuhan upang aminin ang kanyang kasalanan, ngunit siya ay hindi dumating, at ako ay nagalit, at ako ay naparito lamang upang patayin siya, at gagawin ko na sana, nang ikaw ay nagpakita. Ang mga sulok ng bibig ni Delphine ay hindi namamalayan, na parang sinasabi niya sa loob na wala talaga siyang lakas para gawin iyon. Sinabi ni Delphine, Kuya Magnus, galit ka pa nga dahil gusto kanyang kaibiganin, Don. Di mo ba alam na nakipagkaibigan ka sa kanya, ang swerte mo, tignan mo ako, aso niya lang ako.
Ikaw talaga, hindi kita alam kung paano kita i-describe. Ako, paano ko nalaman na kilalang kilala na siya, akala ko siya na ang magiging alagad ko, ang kailangan ko lang ay magsunog ng insenso ang mga ninuno ko, who knows, sayang, huli na ang lahat para magsalita ng kahit ano ngayon. Magnus mukhang nagsisisi, at nag-iisip kung hahayaan siya ni Lance na mabaliw para dito. Maya-maya lang, lumabas ang isa sa kanyang mga tauhan at sumigaw, "Delphine, sinabi ng amo ko na kunin mo si Magnus sa kustodiya, kung tumakas si Magnus, kukunin niya ang buhay mo." Nagulat si Magnus, at sumigaw si Delphine ng malas. Tumingin si Delphine kay Magnus at sinabing, "Paumanhin, kapatid na Magnus, ginawa mo ang lahat sa iyong sarili, hindi ko mababayaran ang iyong kasalanan, dapat kang sumama sa akin ngayon upang makilala si Lance." Kuya Delphine, siguradong hindi ako pababayaan ni Lance, ako. Don't say anything. Sundan mo ako agad, kung hindi, may gagawin ako, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita hinayaang makatakas, wala talaga akong magawa. Kuya Yan, pakiusap. Hindi pwede. Woo! Magnus, tipikal na hindi mo nakikita ang kabaong, pwede mo siyang kaibiganin, pero sa halip, ginawa mo itong ganito, huwag kang magsalita, pumasok ka sa loob, huwag mo akong saktan. Itinulak ni Delphine si Magnus sa bulwagan. Si Lance ay mataas na nakaupo sa hall chair. Si Magnus ay pinipilit ni Delphine na lumuhad sa sahig. Ngumuso si Lance, "Magnus, sinabi ko na sa iyo noon na ako ay naging pinakamabait sa iyo, at napatunayan din ito ng iyong apo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi mo ito nararamdaman, sa palagay mo ba ay kailangan kitang sambahin bilang aking Panginoon? At yumuko sa iyo ng 3 beses bago mo maramdaman na karapat-dapat ka sa iyong katayuan. Binigyan ko si Rosa ng mukha at tinawag kang senior, at kahit na, handa akong kaibiganin ka, alam mo ba na seryoso kung ibinaba ang aking katayuan sa pakikipagkaibigan sa iyo, ano ba, sa totoo lang." Itinaas ni Lance ang kanyang tasa at sinubukang ibaba ito ng ilang beses, ngunit hindi niya ginawa. Ibinaba ni Lance ang tasa ng tsaa at sinabing, "Kalimutan mo na ito, walang kwenta ang pag-uusap ng marami, magsalita para sa iyong sarili, paano ko haharapin ang ating relasyon?" Lance, ako? Hindi kita kilala? Nasa backstage ka, kung hindi, hindi ko gagawin ito sa iyo. Haha, nakakatuwa yan, mas mabuting huwag kang gumawa ng ganyang palusot o lalo lang akong magtampo, huwag mong ubusin ang huling hiwa ng magandang nararamdaman ko para sa iyo sa loob. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa labas, "Lolo, huwag kang pabigla-bigla." Pagkalipas ng ilang segundo, si Rosen ay nagmamadaling tumakbo papasok. Inakala ni Rosa na ang kanyang lolo ang pumatay kay Lance, nang makapasok siya sa silid at nakitang buhay pa si Lance, gumaan ang loob niya at muli niyang hikayatin ang kanyang lolo nang bigla niyang matuklasan na ang kanyang lolo ay nakaluhod sa lupa. "Ah, lolo, ikaw." Natulala si Rosen, ang kanyang utak ay tila hindi makaikot sandali. Si Magnus ay abala sa pagsasabing, "Rosen, dali, lumuhod ka." Abalang sinabi ni Lance, "Hindi, maaari kang lumuhod, hindi kailangan ni Rosen, at lilipulin ko ang sinumang maglalakas loob na magpaluhod kay Rosen." "Oo." Abalang tumango si Magnus sa kanyang ulo. "Lolo, Lance, kayo ba?" Lihim na nag-isip si Rosen kung tumakbo siya sa isang pekeng alyansa ng Light Cloud. Sinabi ni Lance, "Rosen, salamat sa pag-aalaga sa akin, isa kang mabait na babae, tatandaan ko ang iyong kabaitan. Mabuti na lang, para sa iyong kapakanan, hindi ko ipapahiya ang iyong lolo." Pagkatapos nito, sinabi ni Lance, "Magnus, maaari ka ng gamulong." "Salamat Master." Panik na sabi ni Magnus, hindi siya naglakas loob na magpasalamat kay Lance, kaya kailangan niyang tawagan ang kanyang master tulad ni Delphine. "Lolo, anong sabi mo?" Hindi makapaniwalang tumingin si Rosen sa kanyang lolo. "Mga salita." Kinawian ni Lance ang kanyang kamay, "Maaari na kayong umalis, maliban kay Rosen, huwag mo na akong pakialaman." "Yes, Master." Delphine was busy nod. Tumingin si Rosen at nagulat siya nang makitang ang taong nakadamit bilang tagapaglinis ay talagang lolo ni Trevor. "Lolo ni Delphine, paano ka naman?"
Napatulala si Rosen. Oh! Tumawa si Delphine na may halong hiya. Mula sa kanyang spatial ring, naglabas si Delphine ng isang spirit stone sa ikalimang baitang at sinabi, Guro, isang maliit na tanda, hindi isang tanda ng paggalang. Umalis si Lance sa kanyang bibig at sinabing, may lakas kang loob na ilabas ito ng walang kahit isang piraso ng 18,000. Ito, Master, ang mga spirit stone sa ikalimang baitang ay lubhang kakaunti, isa lang ang mayroon ako. Sige, ibaba mo na ang spirit stone, pwede ka nang umalis. Oo. Agad na umalis si Delphine, hindi na siya makapaghintay na makaalis ng mabilis sa lugar na ito. Medyo napahiya si Magnus dahil hindi siya makalabas ng kahit isang spirit stone sa ikalimang baitang, at wala man lang siyang pang-apat na baitang spirit stone. Pwede ka ding umalis. Salamat Master. Si Magnus ay abala sa paghila kay Rosen palabas ng bulwagan. Pinulot ni Lance ang spirit stone ng ikalimang baitang at ngumiti sa kanyang puso, maaari kong itaas itong muli. Si Lance ay nasa ikasyam na yugto na ngayon ng Heartshine, kung dinadalisay niya ang spirit stone na ito sa ikalimang baitang, halos makakaakyat na siya sa ikalimang yugto ng spiritual hilang. Hawak ni Lance ang spirit stone na iyon sa ikalimang baitang, at wala pang 2 minuto, pinino ito ni Lance. Pagkatapos, sa wala pang kalahating minuto, ito ay ganap na hinihigop at nagbago. Ang kaharian ni Lance ay tumaas mula sa ikasyam na hakbang ng Heart Illumination hanggang sa ikalimang hakbang ng Spiritual Harmony. Yay! Spiritual Harmony 5th stage? Haha, isang realm lang ang layo ko kay Thalia. Natuwa si Lance, malapit na niyang maabutin si Thalia. Sa Flying Cloud Sect, sa ikalimang yugto ng Spiritual Harmony, maaari nang mag-apply para sa Vice Patriarch. Ang 9 Jinns Vice Sovereign ay nasa ikapitong hakbang lamang ng Spiritual Harmony, at ang 9 Jinns ay ang ikalimang ranggo na Vice Sovereign ng Flying Cloud Sect. Si Lance, sa edad na 13, ay umabot sa ikalimang ranggo ng Spiritual Harmony at nasa parehong antas ng pangalawang Patriarch ng Flying Cloud Sect, na hindi na mailarawan sa mga salita. Ang lahat ng ito ay salamat sa Immortal Chi ng Nine Dao Demon King, at kahit na hindi ito sariling cultivation ni Lance, ang pagkakaroon ng Magic Treasure ay kapareho ng pagkakataon na nilinang niya ito. Sa ngayon, gayunpaman, itinago ni Lance ang kanyang kaharian sa Third Order of Heart Illumination, dahil ayaw niyang makatawag ng masyadong pansin sa kanyang sarili. Inilabas ni Lance ang kanyang lumilipad na espada, at ngayong narating na niya ang spiritual healing stage, mas perpektong maisasakripisyo niya ang magic treasure. 1649. Isinakripisyo ni Lance ang kanyang pinakamababang antas na flying sword para sa isang hapon, at ang grado ng kanyang flying sword ay bumuti mula sa isang pangunahing magic treasure hanggang sa isang intermediate magic treasure. Ito ay isang malaking hakbang, dahil kahit ang Yuanying stage powerhouses ay bihirang magawang isakripisyo ang kanilang mga lumilipad na espada sa isang intermediate grade. Si Lance, sa kabilang banda, ay nagawang isakripisyo ang pinakabasurang lumilipad na espada doon sa isang intermediate grade magic treasure sa isang hapon. Haha! Tumawa ng malakas si Lance, ang kapangyarihan ng isang intermediate grade magic treasure ay natural na mga mundo bukod sa isang primary grade magic treasure. Sa pamamagitan ng intermediate magic treasure na ito, naisip ni Lance na kahit ang Yuanying stage ay maaaring lumaban, ngunit syempre, ito ang pinakamababang Yuanying na unang yugto, na naghahanda para sa ikalawang yugto. Para sa mas malalakas na immortal na magsasaka, si Lance ay malamang na hindi makalaban. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Lance. Ito ay isang lumilipad na espada lamang, ang mga mahiwagang kayamanan ni Lance ay napakakaunti pa rin, at kung may pagkakataon, kailangan niyang kumuha ng ilang iba pang mga kayamanan ng mahika, o, si Lance ay kailangang pinuhin ang kanyang sariling mga kayamanan ng mahika. Ang pagdadalisay at pagsasakripisyo ay dalawang magkaibang bagay, ang pagpino ay ang paglikha ng isang bagay mula sa wala at ang pagsasakripisyo ay ang paglikha ng kakanyahan mula sa isang bagay. Kinabukasan, naglakad si Lance sa kalsada ng Flying Cloud Sect na may masayang puso. Sa sandaling ito, tiningnan ni Lance ang buong Flying Cloud Sect at nakaramdam ng panghihina. Ang mga elder ng Flying Cloud Sect, maaaring patayin ni Lance ang ilan sa kanila sa isang sampal.
Dahil ang lakas ng mga elder ng Flying Cloud Sect sa pangkalahatan ay nasa Spiritual Integration Stage hanggang sa Spiritual Integration 5th Stage. Si Lance, na nagtataglay ng Intermediate Flying Sword, ay maaaring sampelan ang sinumang elder hanggang mamatay ng isang sampal, kahit na ito ay isang nangungunang elder sa ikalimang ranggo ng Spiritual Harmony. Sa kasalukuyan, sa buong Flying Cloud Sect, ang tanging taong makakalaban ni Lance ay malamang na ang Patriarch ng Flying Cloud Sect at isa pang Yuanying stage person, ang dalawang tao na huling lumitaw sa True Beast Forest upang agawin ang Stone Devil. Prutas. Siyempre, hindi sila binilang ni Magnus. Si Magnus ang matandang patriarch mula sa nakaraan, wala siyang pakialam sa mga bagay sa Flying Cloud Sect ngayon, sinusubukan lang niyang makahanap ng kapayapaan at katahimikan dito. Si Lance ay kasalukuyang hindi katugma ni Magnus. Si Lance ay nasa mabuting kalagayan, naglalakad sa lumulutang na kalagayan. Walang kamalay-malay, nakarating si Lance sa isang malaking singsing, at sa ngayon, maraming tao ang nakikipaglaban doon sa harap ng singsing na ito, at halos lahat sila ay nasa itaas ng yugto ng Heartshine. Hoy, anong nangyayari dito? Umakyat si Lance. Sa pagtatanong sa paligid, ito pala ang 20th Mentor Tournament ng Flying Cloud Sect. Ito ay isang kaganapan na kabilang sa Flying Cloud Sect Mentors, hindi nakakagulat na halos lahat sila ay narito upang manood ng Heartshine Face. Tumayo si Lance sa gilid, pinapanood ang grupong ito ng mahihinang mga mentor na desperadong lumalaban para sa nangungunang 3 pwesto, na parang napakagandang manalo sa nangungunang 3 pwesto, hindi mapigilan ni Lance ang mapangiti. Kahit sinong tutor, paano kung siya ang nanalo sa unang pwesto? Isa lang siyang langgam sa harap ni Lance, habang iniisip ito ni Lance, mas gusto niyang lumutang, ang pakiramdam ng pagiging isang malakas na tao ay talagang masyadong cool, dahil nakakatingin siya sa iba mula sa itaas. Wala namang gagawin si Lance, kaya panoorin na lang natin silang lumaban sa gilid. Sa sandaling ito, sa ipinagbabawal na lugar ng Flying Cloud Sect, ang ipinagbabawal na lugar na ito, 3 tao lamang ang maaaring makapasok, na ang Grand Patriarch at ang Second Patriarch. Ang dalawang ito ay ang 2 tao na nangagaw ng Stone Devil Fruit noong nakaraang True Beast Forest, ang 2 tao sa buong Flying Cloud Sect na nagawa pa ring labanan si Lance. Nahanap mo na ba ang taong nangagaw ng Stone Devil Fruit noong nakaraan? Tanong ng Grand Patriarch na iyon. Naku, hindi pa. Pero sigurado akong iimbestigahan, may mga tao kahit saan sa paligid nitong Pearl City, laging may mangilan-ngilang tao na may nakikita at nagbibigay ng impormasyon. Sabi ng ikalawang patriarch na iyon. Dapat nating malaman, kung makakakuha tayo ng Stone Demon Fruit, hindi ito magiging maliit na improvement para sa atin. Sa ganoong paraan, ang Flying Cloud Sect natin ay maaaring maging isa sa nangungunang 5 sekta sa First Sea. Well, don't worry. Medyo may kilay na, hindi dapat malayong malaman ang mga bakas ng taong iyon. Sabi ng ikalawang patriarch. Si Lance ay nanood ng magiging mentors tournament at nakitang boring ito, parang nanunood ng sabang, napapagod ka sa panonood nito ng mas matagal. Lihim na sinabi ni Lance, ngayong maaari na akong lumaban gamit ang isang middle grade flying sword, maaari na rin akong makipaglaban sa una at ikalawang yugto ng Yuanying, kung isaalang-alang ko bang pumunta sa Thousand Waters Sect at hanapin si Thalia, ang master ng ang Thousand Waters Sect, ang mentor ni Thalia, ay maaaring hindi ako mapigilan. Hehe, dahil medyo may tiwala ako, tara na. Ngumiti si Lance at naghanda ng umalis. Ngunit kinailangan ni Lance na bumalik sa Light Cloud Alliance para kausapin sila, para hindi sila mag-alala. Sa susunod na mga araw, pupunta ako sa Thousand Water Sect, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Sabi ni Lance kay Sina, Helena Lucy. Hahanapin mo ba si Thalia? Tanong ni Sina. Oo. Ngunit, hindi pa rin nila alam na umakyat na si Lance sa ikalimang yugto ng Spiritual Harmony, lalo pa na ang flying sword ni Lance ay isang mid-grade magic weapon. Bagamat hindi nila maaaring talunin ang Panginoon ni Thalia, hindi bababa sa sigurado sila na mananatiling buhay. Don't worry about me, you guys cultivate well in the Flying Cloud Sect, dapat hindi na ako bumalik ng matagal. Well, pagkatapos ay dapat kang pumunta at bumalik ka agad.
Umalis si Lance sa Flying Cloud Sect at nagtanong ng direksyon, dumiretso sa Thousand Water Sect. Wala pang kalahating araw, dumating si Lance sa Thousand Water Sect. Tinapakan ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at tumayo sa langit, tinatanaw ang Thousand Water Sect, bumantong hininga sa loob, karapat-dapat itong maging Thousand Water Sect na may mga babaeng disipulo lang, thirst, napakaraming magagandang babae. Ang mga babaeng disipulo ng Thousand Water Sect, inaasahan na kahit sino sa kanila ay magkakaroon ng magandang kagandahan, pagkatapos ng lahat, ang base ay malaki. Siyempre, ang kagandahan ng antas na ito ay hindi makakapasok sa mga mata ni Lance. Tinangka ni Lance na direktang maningil sa Flying Cloud Sect, ngunit isang hindi nakikitang pagtutol ang nagpahiwalay kay Lance mula dito. Lihim na nabigla si Lance, mayroon pang ang Sect Protecting Formation, kung pipilitin kong pumasok at alertuhan ang iba ng maaga, hindi ko alam kung makakasama ba ito sa akin, kaya lang, dumaan tayo sa gate. Dumating si Lance sa main gate ng Flying Cloud Sect, karaniwang ang gate ay maaaring pasukin at labasan. Stop! Sigaw ng ilang babaeng disipulo ng Thousand Water Sect na nagbabantay sa gate. Tumigil ka, kahit sinong lalaki na si Hyo ang lalapit sa tarangkahan ng bundok, kung hindi ay papatayin siya kapag nakikita mo. Sabi ng isang babaeng disipulo sa napakalakas na boses. Natigilan si Lance, shoot to kill, napakalaking bibig, kahit na narito ang matandang bruhang iyon ng sect master mo, hindi siya maglalakas loob na sabihin sa akin ang malaking salita na iyon. Nakikita kong hinahanap mo si kamatayan. Pa! Sinampal ni Lance ang babaeng disipulo. Napakawalang galang, dapat kang bugbugin. Sinampal ni Lance ang ilan pang babaeng disipulo. Pagkatapos, pumasok si Lance sa gate ng bundok sa marangal na paraan. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isa sa mga babaeng disipulo, buksan ang Mountain Gate Protection Array. Sa sumunod na segundo, umakyat ang isang babaeng disipulo at nagdiin sa isang tagong lugar. Pagkatapos, isang layer sa loob ng gate ng bundok, isang invisible wave of light ang nagpahinto kay Lance. Bumantong hininga si Lance, mukhang hindi tayo makakapasok hanggat hindi natin nababasag itong sheet formation. Ang Mountain Gate Protection Formation ng ating Thousand Water Sect ay itinayo ng founding ancestor, batay sa bundok, at sumusunod sa tubig, sa tulong ng makalangit na timing at geographical na kaginhawahan, nang walang pahintulot, kahit na ang mga malalakas na tao sa itaas ng ikalimang yugto ng ang Yuanying stage ay pinigilan sa pagpasok, ikaw lang. Sinabi ni Lance, akala ko kung gaano ito ka-advance, ngunit lumalabas na maaari lamang itong huminto sa paligid ng ikalimang yugto ng Yuanying, sayang, nabigo. Pagkatapos sabihin iyon, lumitaw ang Intermediate Flying Sword sa kamay ni Lance, at ang Intermediate Flying Sword na pinutol ng marahas. 1650. Boom! Ang buong gate ng bundok ng Thousand Water Sect ay nanginginig ng matindi, at nasira ang Mountain Gate Protection Formation ng Thousand Water Sect. Siyempre, ito ay ang Mountain Gate Protection Array lamang, hindi ang Sect Protection Array. Tinapunan ng malamig na tingin ni Lance ang ilang mga babaeng disipulo na naghihiwalay at lumalaban pa rin, at sinabing, huwag mong hanapin ang kamatayan, hindi ako magkakaroon ng kahit katiting na awa sa mga pangkaraniwang taong tulad mo. Ikaw. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na cultivation cave ng Thousand Water Sect, isang babae ang mabangis na nagmulat ng kanyang mga mata. Nasira ang proteksyong pormasayo ng gate ng bundok na naglakas loob na pumasok sa aking Thousand Water Sect. Nagalit ang babae at ginalaw ang kanyang katawan, nawala sa cultivation cave at dumiretso sa gate ng bundok ng Thousand Water Sect. Guru. Sa kalagitnaan ng gate ng bundok, lumipad din si Thalia mula sa isang direksyon, at tila naramdaman din ito ni Thalia. Thalia, naramdaman mo rin ba na sira ang proteksyon na pormasayo ng gate ng bundok? Bueno, sino ang maglalakas loob na gumawa ng eksena sa ating Thousand Water Sect? Nalilitong tanong ni Thalia, sa makatuwirang pagsasalita, walang sinuman sa unang dagat, o kahit sa ikalawang dagat, ang maglalakas loob na pumasok sa Thousand Water Sect na parang ito, dahil, si Thalia ang pinakatalentadong tao sa First Sea,
at walang sinuman ang gugustuhing makipagtalo sa isang malakas na tao sa hinaharap, maliban kung mayroon silang isang uri ng hindi banal na alitan sa Thousand Water Sect, ngunit ang ganitong uri ng away ay, umiiral. Nagalit ang amo ni Talia, pumunta ka lang sa gate ng bundok at tingnan. Master, nagawang basagin ng taong ito ang protective formation namin sa Mountain Gate, natatakot ako na napakalakas niya, kung sakali. Bilang Master of Thousand Water Sect, kahit mamatay ako, hihilingin ko ang katotohanan. Pagkasabi niyan, dumiretso ang Master ni Talia sa gate ng bundok. Matapos basagin ni Lance ang tarangkahan ng bundok, hindi siya umalis, ngunit nakatayo sa pwesto gamit ang kanyang espada, na para bang hinihintay niya ang sovereign ng Thousand Water Sect na lumabas. Oo nga naman, hindi nagtagal ay isang babaeng tumuntong sa isang lumilipad na espada ang bumaril kay Lance. Ikaw pala. Nakita ng babae si Lance sa galit. Sumunod din si Talia, nakatayong maingat sa likod ng kanyang amo. Ngumuso si Lance, hindi ko ine-expect na ako pala ang pupunta sa iyo ng ganoon kaga. Wind Lightning, ikaw ba ang nakabasag sa Mountain Gate Protective Formation? O kung hindi, mabuti, matandang babae, ang alitan sa pagitan mo at sa akin ay maaaring magsimulang maayos ngayon, sabi ni Lance. Ang Panginoon ni Talia ay tumingin kay Lance, isang 13 taong gulang, na ang kaharian ay umabot na sa ikalimang yugto ng spiritual harmony, hindi niya masabi ang kanyang nararamdaman sa loob, ang ganitong uri ng tao, hindi banggitin ang unang dagat, ang ikaapat na dagat ay tiyak na unang rango, bukod pa rito, nagawang basagin ni Lance ang protection na pormasayon ng kanyang tarangkahan ng bundok, ang protection na pormasayon na ito ay itinayo ng founding patriarch ng kanilang kalendaryong Thousand Water Sect, ngayong nawasak na ito, wala na rin ang pormasyong iyon. Sa hinaharap, ang gate ng bundok ng Thousand Water Sect ay walang pormasayon para protektahan ito. Wind Lightning, I was the one who missed the point. Sabi ng matandang babae mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa tingin mo, sa pagsasabi niyan, maiiwasan mo ang pambubugbog ngayon. Halika, Wind Lightning, bagamat sa tingin ko ay hindi ako maglalakas loob na maging kalaban mo, ngunit ngayon ay mayroon ka lamang lakas ng loob na pumunta sa aking pintuan sa ikalimang yugto ng spiritual harmony, gusto kong malaman kung ano ang iyong bottom line. Kung matatalo mo ako, handa akong gawin ang lahat ng gusto mong gawin ko. Pagkatapos ay tingnan ang espada. Agad na nasa kamay ni Lance ang lumilipad na espada at, ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata habang naglalaro sa kanyang isipan ang mga galaw ng Shira 18 Blades. Pagkaraan lamang ng isang iglap, nagawang sanayin ni Lance ang ika-6 na slash ng Shira sa kanyang isipan. Sa ika-6 na talem, nag-short-circuited si Lance, at tila hanggang sa ika-6 na talem lang ang magagawa ni Lance. Sa kabilang banda, sinabi ng amo ni Talia, Wind Lightning, hahayaan kitang gumawa ng unang hakbang. No need, just go ahead and make your move. Yung matandang babae. May inaalok na kampana mula sa storage bag. Ang bibig ng matandang babae ay sumisigaw ng mahabang string ng hindi kilalang mga nota, at ang kampana ay nagbuga ng mabangis na tunog ng tunog, kilig, 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 isang tunog na kalaunan ay umalingaw-ngaw sa buong Thousand Water Sect. Ang buong Thousand Water Sect ay sumigaw sa sakit at tinakpan ang kanilang mga tenga, ngunit hindi pa rin nila napigilan ang tunog ng mga kampana. Sa huli, ang mga bato at puno sa paligid ng matandang babae ay tila lahat ay hindi nakayanan ang tunog na iyon at sumambulat. Si Talia at ilang iba pang babaeng disipulo ay mabilis na lumipad palabas ng libu-libong metro ang layo, tila matagal na nilang alam ang kapangyarihan ng magic treasure na ito. Ang mahiwagang kayamanan ng matandang babae ay tinawag na Spirit of the Sky, bagamat isa lamang itong pangunahing magic treasure, ang kapangyarihan nito ay hindi gaanong mahalaga, kahit na ito ay isang malakas na tao sa ikalimang yugto ng Yuanying stage, gagawin niya, dare to underestimate itong magic treasure niya. Gayunpaman, walang naramdaman si Lance sa sandaling ito. Si Lance ay mayroong immortal chi upang protektahan ang kanyang katawan, at ang ganitong uri ng hindi pisikal na pinsala ay hindi maaaring gumana laban kay Lance.
Ang mahiwagang kayamanan na ito ng matandang babae ay isang malakas na pag-atake, hindi isang direktang pag-atake. Ang walang kamatayang chi ni Lance ay sapat na upang protektahan ang kanyang katawan, at may mga katulad na pag-atake pati na rin ang mga espiritual na pag-atake at iba pa. Nagsisimula ng mamuti ang buhok ng matandang babae, parang medyo nasobrahan. Sumigaw si Lance, walang katapusan, halos sapat na. Ang matandang babae ay tumingin kay Lance at halos hindi mamatay sa galit, ang pag-atake ng Sky Spirit na inilunsad niya sa panganib ng labis na paggastos, ngunit bilang isang resulta, si Lance ay walang kinalaman dito at nagtanong sa kanya na may naiinip na mukha kung siya ay natapos. Ikaw. Isinisigaw lang ng matandang babae ang salitang ikaw, at hindi napigilan ang pagbuga ng isang subo ng dugo. Agad na tumahimik ang mundo, at ang isang mahiwagang kayamanan na makapagpapadugo ng ilong ng buong Thousand Water Sect na mga disipulo ay hindi nakagawa ng anumang pinsala kay Lance. Imposible lang ito. Naiinis na sabi ng matandang babae. Sinabi ni Lance, matandang babae, ito ba ang iyong pinakamalakas na paraan? Salamangka lang ba ito, wala nang iba? Kidlat ng hangin, natalo ako, hindi ko alam kung anong klaseng salamangka ang mayroon ka na makakalaban sa aking espiritu sa langit, ngunit hindi ka kayang saktan ng pinakamalakas kong espiritu sa langit, natalo ako. Sabi ng matandang babae. Ang matandang babae ay may dalawang mahiwagang kayamanan sa kanyang katawan, ang isa ay isang lumilipad na espada at ang isa ay isang kampanilya. Para sa martial skills, hindi niya alam kung paano gamitin ang mga ito, maaari lamang siyang umasa sa kanyang mga magic treasures para sa pag-atake. Marami sa mga walang kamatayang cultivator ay ganoon, hindi nagsasanay ng anumang kasanayan sa militar. Nais ding ipakita ni Lance sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita ng Share 18 Blades, ngunit hindi niya inaasahan na aaminin lang niya ang pagkatalo. Wind Lightning, natalo na ako, do as you wish. In fact, the last time I saw you, I was surprised, I didn't expect that you can really step up from the mortal realm to the void. Huwag mo akong kalokohan, tawagan si Talia at hayaan siyang mabawi ang kanyang mga alaala. Sorry, hindi na maibabalik ang alaala niya, at least hindi ko magawa. Nagalit si Lance, pagkatapos ay lumuhad ka sa akin. Ikaw. Lumuhad ka. Sigaw ni Lance. Wind Lightning, huwag masyadong mangbuli sa iba. Napuno ng galit ang matandang babae, naisip niyang sinasaktan ni Lance ang kanyang dignidad. Kailangan mo bang pilitin ako? Windy, pumayag na ako, ano pa bang gusto mo? Gusto ko lang lumuhad ka. Feng Yunqi, ikaw. Sinabi ni Lance, mukhang hindi mo alam kung gaano ako kalakas kung hindi kita bibigyan ng kaunti. Nang sabihin niyon, tumama si Lance gamit ang kanyang espada. Boom! Isang thunderclap ang lumabas mula sa langit, at ang buong kalangitan sa itaas ng Thousand Water Sect ay nagdilim. Forget what they doing, keep on doing.